Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos sampahan ng reklamo sa Supreme Court ang ilang mga taong involved sa di umano'y illegal na pagpaparesto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. At matapos tahasang naglabas ng ultimatum at tinaningan ng gobyerno ni Marcos Jr. na magpaliwanag sa loob lamang ng 24 oras dahil kapag hindi raw nila mapapatunayang legal ang kanilang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, posibleng makalaya at di umano'y makabalik sa Pilipinas oras na mapatunayang illegal di umano ang ginawa ng ilang mga lokal na opisyal na nag-aresto sa kanya. Matapos na pinagpapaliwanag ng Korte Suprema sina General Romel Marbel, DILG Secretary Jun Vic Rimulya at Executive Secretary Lucas Bersamin sa kasong habeas corpus na isinampa ng magkakapatid na Pulong Baste at Kitty Duterte tungkol sa di umano'y pagkawala ng karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patunayan ang kanyang sarili sa Korte ng Pilipinas, gayon din ang tila kawalang respeto at hindi na iginalang ang karapatang pantao ng dating Pangulo. Heto ang nakakagulat, mukhang di na kinaya pa di umano at nahihirapan ng ipagtanggol ni Solicitor Soljen Minardo Guevara ang mga di umano'y kabulastugan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. matapos tuluyan ng umatras at umiwas patungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dayuhang hukuman o ICC. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang nasampal na ng katotohanan at kahihiyan ang gobyerno ngagba ni Marcos Jr. at tila hindi na talaga mapipigilan pang magkakalabasan na talaga ng baho at katotohanan. Matapos ang tila kumpirmadong balita na umiwas sa tumatras na mismo ang abogado ng Palasyong Malacanang na si Solicitor General Minardo Guevara. Tumanggi umano ang Office of the Solicitor General na katawanin sa Korte Suprema ang mga opisyal ng gobyerno na kasama sa habeas corpus petition ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa respondent sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Boying Rimulya, PNP Chief Romel Marbel, PM General Nicolas Torre III, Soljen Minardo Guevara, DFA Secretary Enrique Manalo, Immigration Commissioner Norman Tansinco, AFP Chief Romeo Browner, Sec Antonio Alcantara ng Philippine Center on National Crime. Kamakailan ay magkahiwalay na naghain ng petisyon sina Veronica Kitty Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte upang mapabalik sa bansa ang kanilang ama na ngayon ay hawak ng ICC. Ayon naman sa Supreme Court, wala pa silang natatanggap na komento mula sa OSG. Narito naman ang paliwanag ni former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na siyang nakakuha ng kopya ng sinasabing petisyon. Yun pa sa kanya, breaking. The Office of the Solicitor General OSG recuses itself from consolidated petitions for habeas corpus of the Duterte's children. In a manifestation in motion filed today, March 17, 2025, the OSG said, considering the OSG firm's position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative prosecutorial and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and it's constrained to rescue itself from participating herein. Unquote. Binigyang pagpapaliwanag naman nito ni Butch Ruiz Baliao. The Solicitor General is now under fire by his own government. The OSG manifestation and motion in connection with the petition for habeas corpus filed by Duterte's children faces a favorable twist towards the petitioners. This means that the stand of OSG is the stand of the government contradicting its own actions, leading to ineffective the warrant of arrest against Duterte unless Marcos fires Soljen Guevara so the former can submit a different manifestation. Exciting times. Unquote. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang Office of the Solicitor General na ang itinakda ng batas para maging abogado ng gobyerno ay umiiwas na di umano o tumatalikod sa tungkulin nitong depensahan ng gobyerno laban sa mga
petisyon for habeas corpus na inihain na magkapatid na sila Congressman Paulo Mayor Baste at Kitty Duterte sa Korte Suprema para maibalik ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon sa manifestation in motion na inihain ng OSG ngayong araw, hindi nila magagampanan ng kanilang tungkulin, epektibong depensahan ng gobyerno dahil sa matatag na paniniwala ng OSG na walang kapangyarihan at jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas. Matapos ang balitang ito, hindi naman nakapagpigil na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon pa sa kanila, MG Soljen Guevara, love ka na namin ulit, thank you. Ibig pong sabihin nito ayaw depensahan ni Soljen ng gobyerno ni BBM dahil pinanindigan niyang walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Paano na yan, BBM? Hanap ka ng ibang abogado ng gobyerno mo ngayon para sa ICC, ek-ek mo. Ilaglag mo silang lahat, Soljen. Naman kasi magpapauto sa bangag, kundi bangag din. O kaya mga taong patay gutom sa pera at kapangyarihan. Mas matatalino pa mga DDS, di nagpapauto at nagre-research. Dahan-dahan ng tumatagilid ang administrasyong Marcos. Dahan-dahan ng dumedistansya at kumakala sa mga pointi niya. Papunta na tayo sa exciting part. Duterte pa rin ang malakas. Huwag mo nang ipagtanggol ang administrasyon na ito ay wala nang patutunguhan ng ating bayan. Ikabilang korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Maawa ka sa ating bayan kung patuloy kayong magpapagamit sa kanilang mga kasamaan. Pumapanig sa mga makakaliwa para lang matupad ang kanilang gusto. Unquote. Inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang solicitor general abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal at constitutional ang ginawang pag-aresto, pagtitipid at pag-kidnap kay Presidente Duterte. Checkmate! Checkmate! Kasi sa totoo lang mga lods, mali naman talaga ang proseso ng pag-aresto nila. O di yung Solicitor of General na siya pala ang abogado mismo ng gobyerno na duwag ng sumagot sa Supreme Court. Patay na! Eto na! And inamin ng Solicitor General na walang jurisdiction ang ICC. So, paano yan? Diba? Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Yusek, yun pong pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte, tatlo po sa alyansa senatorial candidates ang medyo dismayado po. Hindi po ba ito makakaapekto sa target ng admin na 12-0 sa 2025 midterm elections po? Paano po bang naging dismayado? May sinabi po ba silang dismayado sila sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Meron po ba in particular? Meron! May statement po si dating Senator Manny Villar, and hindi po dumalo. Dating Senator Manny Villar? Opo. Hindi naman po siya tumatakbo. Hindi po. Yung kanilang partido ay ka-alyansa po ng admin. Si senatorial candidate Camille Villar, si senatorial candidate Pia Cayetano, and senatorial candidate Amy Marcos po. Sagutin mo yan. Hindi dumalo sa last campaign Dismayado sa nga. Tacloban, sa Leyte po. Dahil dun sa hindi po hindi nila nagustuhan yung or nalungkot sila dun sa pagkaka-aresto kay PRRD. Kung nalungkot po sila, hindi po natin saklaw ang kanilang damdamin. Isipin na lamang po nila, malapit na po ang eleksyon. Ito ba'y makaka-apekto sa mga boto ng tao? Wow. Di ko po alam kung namamangka sila sa dalawang ilog. Hayaan na lamang po nila. Hayaan na lang po natin nila. Hayaan na lang po natin ang kanilang mga damdamin na ganyan. So tingin niyo po hindi makaka-apekto sa kabuuan po ng alyansa para sa bagong Pilipinas? Sa tingin po ng Pangulo, hindi makaka-apekto. Hindi ko lang po alam individually kung makaka-apekto. Huwag kasi kayong magtanong ng mga ganyan. O, tignan mo. Hindi na tuloy komportable si Claire. Sige, saluhin mo yung katangahan ng admin mo. Just concerned about the First Lady, Yusek. Napakaming nakikitang video
of her that she's back and Yan. kung nasaan po siya and if Yan. she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, Wow. dumating Nung po Monday. siya dito. Kung Wow. di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Wow. Dahil po, meron po siyang sinansaming video Sinend na video? sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back. Sige! Ready for a meeting. Lokohin niyo ang mga Pilipino. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. Wow. So, wala pong katotohanan yun. Balik lang po ako dun sa yung kay FL po, natunto na po ba ng Palas kung sino yung nagpakalat ng information doon and ano pong planong gawin ng palasyo? Nakita po namin sa reaction ni FL, ang pinakahuling sinabi niya ay dapat hindi nga po siya yung nagiging issue. Wow. Ang dapat na pinag-uusapan po talaga ay ang Pangulo, kung ano yung mga naging proyekto ng Pangulo. Hindi po niya ito dinaramdam dahil alam naman po niya ang katotohanan. Wow. At kami po mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya Nakasama sa mo? meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, Sabi mo, video. sana nga po magmulat ang mga tao. Yung mga taong nagpapakita po niyan, social media, na wala pong kredibilidad, kung hindi po nanggagaling mismo sa mainstream at wala pong ebidensya, sana po wag kayo agad maniwala. Grabe. Ako ang nahihiya sa iyo, Claire. Grabing pagtatanggol, Claire! Dumating na daw sa Pilipinas ang First Lady dahil daw may sinend sa kanyang video. Video? Ay, ambot! Sige lang, utuin nyo lang, no? Kasi ang mga Pilipino, eyes on naman sa inyo eh. Sige, di ba? Ilusot nyo lang hanggang sa kaya nyo yung ilusot. Di ba? Ang mga Pilipino naman, marunong magtagpi-tagpi na mga kwento. Sige, Claire. Sige, go! I isolate my sentiments as a Filipino and as a lawyer. As a Filipino. Malungkot tayo. Okay. Malungkot Malungkot tayo dun sa mga nangyaring nito mga nakaraang araw, lalong-lalo na isang kababayan natin, former president, dinala sa ibang bansa para husgahan. And eventually, baka hatulan pa, given his old age and health, physical problems. Dapat siguro, ang pagtrato ay makatao. Meron din paggalang sa isang matanda, mapupunta sa isang lugar na wala naman ata siyang kakilala o kamag-anak doon in isolation. So, nakakalungkot. As a Filipino, I'm saddened kahit kanino mangyari yun. As a senator. As a senator, I think I have made my position before 3 years ago pa. And I still maintain that the ICC has no jurisdiction. Masakit, Tolentino, na. Lalo na pag nahanay ka sa mga traidor. At lalo na sa katulad mo, balimbing, iniwan sa ere si Tatay Digong. Nakakakonsensya talaga. Buti na lang, no? At nakokonsensya kayo. Buti na lang at naaawa kayo, no? Okay lang yan, maawa ka. Maawa ka lang. Pero hindi ka pa rin namin iboboto. Matuto na talaga tayo, mga lords. Lalo na yung mga kandidatong yung walang paninindigan at walang utang na loob. Kasi despite nga sa lahat ng ginawa ni Tatay Digong para manalo yang si Tolentino, na kaya niya ring traidorin at iwan sa ere, no, si Tatay Digong. Tatay Digong na yan, paano na lang kaya tayo? Wala naman siguro, unang-una, the former First Lady is a very, hindi naman natin sabi baka magalit sa atin na matanda, pero may edad na kasi, no? Grabe. Unang-una, we have to take into consideration the edad, the age, no? In any arrest or anybody for that matter, that has to be taken into consideration. The health, the age, isa yun, no? Alam naman natin na nandyan siya. Si, narinig mo yan, Tore? Narinig mo yan, Diwata? Narinig mo yan, Mr. President? Grabe. Diba? Nung na-convict si Imelda Marcos, anong ginawa ng Duterte administration sa ina mo, Mr. President, BBM? Anong ginawa? Diba kinonsider na matanda na? Kinonsider ang katandaan at edad ni Imelda Marcos. Kaya hindi na lang inaresto. Actually, hindi dapat yun eh.
Wala dapat yan sa edad at kung matanda ka pa or bata ka pa eh. Pero, anong ginawa ng Duterte administration? Inayos pa rin ang ina mo. Ngayon, Mr. President, ngayon, BBM, ano ang ginawa nyo kay Tatay Digong? Grabe. Alam nyo mga Lods, kahit siguro gaano kasama ang tao sa akin, basta yung tao na yon ay, di ba, may utang na loob ako at malaking naitulong sa akin, kahit nag-away kami, hindi ko tatraydorin. Same sa pagtatraydor ng mga Marcos sa Duterte. I really can't believe, sorry I really can't believe na magagawa ni Marcos lahat ng ginagawa niya ngayon. Hindi naman natin yan na-vision out nung nangangampanya pa lang kasi maamoy yung mukha niya eh. Diba? Kunwari, ano siya, saludo siya sa mga Duterte. Kunwari, diba? Gusto niya at approve siya sa mga Duterte. Pero tignan mo ang nangyari ngayon. Grabe. Tapos kung alipustahin lang nila si Tatay Digong, diba? Kung tratuhin lang nila ngayon si Tatay Digong, parang hindi naging presidente ng Pilipinas. Grabe mga Lods yung nangyari sa buong mundo na pagpapakita ng suporta kay Tatay Digong. At dito nyo makikita mga Lods na these people hindi pinilit, hindi puwersa, kusa. Lumabas talaga sila ng kanilang mga bahay, nagpakita talaga ng suporta. Ganyan pag naging mabuti kang leader, ganyan kapag naramdaman ng mga tao ang totoong pagmamahal ng isang leader. Lalo na dito sa Spain, grabe, nakakakilabot. Panoorin natin mga Lods. Grabe. Spain yung mga Lods, ha? One thing is for sure, Mr. President BBM, hindi mo yan mararanasan. Kahit ipadakip mo pa kaming lahat, patahimikin mo man ang mga supporters ni Tatay Digong, never mo yang mararanasan. Oh, ito na. Naglabasan na kung ano ang totoo. Kinonde na po ng urologist na si Dr. Lox Andutan matapos tumatoklasang ginamit ang larawan ng kanyang ama na si Dr. Raul Winston Andutan na mga realista kamakailan laban po yan sa extrajudicial killings or EJK. Iginit po ni Dr. Andutan na walang kinalaman si EJK, droga o kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkamatay ng kanyang ama. Kaya ang paggamit po ng larawan ng kanyang ama sa EJK rallies ay disrespectful at isang maling paglalapat ng issue. Nilinaw din niyang hindi Dr. Dreyfus Ferlas ang pangalan ng kanyang ama at idiniin na wala ring kaugnayan sa EJK ang pagkamatay ni Dr. Ferlas. Sa ngayon, di ba? Number one, dapat sisihin nito ang media. Kasi sila yan eh. No? Nagpo-post-post ng mga kung ano-ano, hindi naman pala nila na-verified ang mga pagmumukha na ginamit ng mga walang kwentang EJK victim kuno. Kayo, kung may pinaglalaban kayo, i-sure nyo muna. I-sure nyo muna kung yung mukha na pinapakalat nyo at ginagamit nyo pa sa rally, pinopost nyo pa sa media, ay totoong biktima. Mga bobo kayo. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan ka pa ng cake. Talaga naman, nakita mo kung gaano kaganda ang patakbo ng ating mga kandidato rito. Aanhin man yung cake, Mr. President. So magbigay lang kayo ng cake. Agad ang pagpapatakbo ng mga kandidato mo. Cake lang.
Di ba dapat may cash yun pag nag 100 years old ka? Pati ba naman yun, kakaltasan nyo? Mo ni pinaka-fake news. Kay ako na dyan ang hihimong patay. Yawa. Oh? Hihimo kong patay sa mga giatay. Ginamit yung picture niya. At sinali siya doon daw sa mga EJK victims. Kayo mga lods, ano kayo mararamdaman nyo? Buhay na buhay ka pa, tapos gagamitin yung mukha at picture mo doon kuno sa mga nabiktima ng EJK. Buhay ka pa, pinatay ka na nila. Tignan nyo to mga lods, gaano kabobo itong si Claire. Tignan nyo. May mga lumalabas din po sa social media na ginagamit yung mga pictures ng mga namatay na sinasabing biktima ng EJK, hindi naman po pala biktima ng EJK kagaya nung kay Aling Sheila na lumabas po sa SOCMED. Ang anak niya ay namatay under this administration kay Pangulong Marcos. Yun pong yung sa isang doktor, yung father niya, sabi po EJK, hindi naman po pala EJK. Ano po ang government sagot. dito kung inaano din po Marites natin itong mga Claire. fake news na ito. Pwede po ba din nating aksyonan yung mga ganong na sinasama po sila dun sa kaso aksyonan nyo. against former President Tama. Duterte, pero in fact hindi naman po pala totoo yung mga yon. Siguro sa dami-dami po ng fake news na lumalabas ngayon, makakatulong po ang media. Lalo na po ang mainstream media. Kayo na po ang magsabi kung alam niyo po na peke ito. Kayo na po mag-fact check. Bobo. Kayo din po ay pinaniniwalaan dahil may kredibilidad din po kayo. So kung ano po yung lumalabas na fake news, magtulungan po tayo para sa bayan po ito. Ano nga ang gagawin? Alam sa taong bayan na lahat ng lumalabas ng mga fake news na ganyan ay dapat na maputol. So, hindi lamang po para si EJK. Pati po yung mga fake news na lumalabas, pabor kay dating Pangulong Duterte. Sana po ay bigyan din po ng pansin ng media. At sana po din po, sa tulong din po ng mainstream media at ng social media, maipakita din po natin kung ano po talaga yung kalagayan ng mga biktima, ng pamilya ng mga biktima ng EJK. Hindi lamang po tayo tutuon kay dating Pangulong Duterte dahil po ang mga biktima po ng EJK ay Filipino rin po. Hindi naman yan Pero yung ito po tanong. yung mga biktima ng EJK na sinasabi ng under the previous administration po. Binanggit po ni Let Narciso kanina kung may masasampulan na ba. Ito po ay identified na talagang kinumpirma ng mga kapitbahay. At least kilala na kung sino po yung tukoy na yung nag-ano ng fake news, using pa nga po yung kaso ng EJK. Hindi ba tayo gagawa ng aksyon ng gobyerno or ang PCO since kayo po ay very active sa paglaban sa fake news? Wala sa script. Siguro po uunahin natin mismo yung mga unang nagsalita ng fake news. So, uunahin pa po ba natin si former ES Medialdea? Kaya sabi ko po kanina ay pag-aaralan po muna. O di ba? Mga hayop kayo. Napaka-selective nyo, napaka-unfair nyo. So, ang mga iimbestigahan nyo lang na fake news kapag against sa gobyerno. Pero kapag may mga kumakalat na fake news sa mga Duterte, wala kayong action. Ambot ni Claire. Diba? Apaka-unfair ng gobyerno. Ang mga iimbestigahan lang nila na fake news kuno kapag against at kasiraan ng gobyerno. Pero pag kasiraan ng ibang tao, kasiraan ng mga Duterte, kasiraan ng Vice President, wala kayong pakialam kahit halata ng fake news at hindi totoo. Bobo! Diba? Tama yung sabi ng reporter. May mga kumakalat na fake news at hindi totoo. Lalo na yung mga biktima kuno ng EJK. Hindi naman pala biktima ng EJK. O anong gagawin nyo dyan? Wala kayong action na gagawin. Kasi papabor sa mga Duterte. Claire! Bubo ka, Claire! At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below.
Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!